at magkabilang panig ay mapapakinggan. Programa para sa inyong mga hinaing at magsisilbing tinig sa kahanginan. Tinig sa kahanginan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. At ngayon, ang magsisilbing tinig ng bayan sa kahanginan. Si kasamang Juan Ginard Angeles. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Good morning sa ating lahat mga kababayan. Kumusta ang ating mga masugid na taga-subaybay at tagapakinig sa programa ninyong binabantayan kapag umaga? Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Good morning sa ating lahat. Patuloy na nakamonitor sa iba't ibang mga lugar. Sa lahat din po ng ating mga kababayan dyan po sa may area ng Maguindanao. Good morning po sa inyo pong lahat. Kumusta na po kayo mga abyan, mga kababayan, mapita sa kanulangon. Assalamualaikum po sa inyo pong lahat. At syempre sa lahat din po ng ating mga kababayan dyan sa may area ng Coronadal City. Good morning. Maiinit na mga issue mga kababayan atin pong bibigyang diin na pansin. Ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte nagkuan na huwag nang gumamit ng face shield. Gusto na ng mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ikuan ang paggamit ng face shield sa mga ospital na lang. Mamaya po yan ating bibigyan ng pansin at diin. Military timbog sa siyudad ng Tacurong dahil sa panggagasa ng isang batang minor de edad. At dyan mismo sa kanilang detachment oh come on. Highway Patrol, mayroong ituturo mayroong kwan tayong makukuha mamaya mga kababayan kung papaano gamitin o ano ba ang kwan ng ating face shield ay ang ating yung deed of seal at saka mga kwan ng sa yung certification from Highway Patrol. Yan po ay mapapakinggan po ninyo mamaya si Sir Baugbog, ang Highway Patrol team mga kababayan. Dyan din po kahapon mga kababayan, patay na po ang bagong nag-alis bilang opisyal
dyan sa may area ng Talitay, Maguindanao, patay matapos manlaban sa mga otoridad. Alamin din po natin na situational report sa ating kapulisan sa siyudad ng Tacurong mula mamamayan sa tanggapan ni Sir Maganto. Update sa COVID-19 mamaya mga kababayan atin din pong ibibigay sa inyo. I-try din po nating abutin ulit mag-asawa dyan sa barangay Tumyaw. Hindi daw madisiplina ni Kapitan dahil ayaw daw ng quarantine. Totoo nga bang sila ay nag-positive pero labas ng labas? Mamaya po yan i-try din po nating abutin si Kapitan Sobrera. Talagang kuwan po mga kababayan talagang napakadami po ang ating mga kailangang malaman tulakay nga tayo sa ilang mga isyong kuwan mga kababayan nasyonal at politics mga kababayan po natin. May mga ilan na talagang ika ng ilan itong si Manny Pacman Pacquiao talagang gusto na yatang tumiwalag or bumangga mga kababayan sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam po natin na si Pacquiao ay siya ang chairman ng PDP Laban mga kababayan. Gusto kasing gustong tatakbo ni Manny Pacquiao dyan po or dito po sa ating pungsod Pilipinas bilang kandidato ng tinatawag nating pagka-presidente mga kababayan. At may mga ilang katanungan nga naman ng ating mga kababayan na patuloy na nakamonitor sa atin. Ang tanong po nila mga kababayan ay kumusta po kung si Pacquiao ay tatakbong presidente kanila mismong sarili niyang lalawigan ang Souk Sargent area ay wala naman daw umano siyang talagang naitulong na insakto bilang nag-congressman at nagsenador maliban sa ospital. Sabi nga ng mga taga Souk Sargent area, si Pacquiao ay mahirap lapitan. Bakit nga ba naman pupunta ka at kung hihingi ka daw nagtulong, ang dami pa daw chichiburichi itong si Manny Pacquiao. Totoo kaya yon? Welcome sa programang Tinig ng Bayan si Manny Pacquiao. Kung sakali man na maabot po natin ang kanyang spokesman or tagapagsalita nitong si Congressman, si Senator Manny Pacquiao. Talagang kwan naman na ang ating si Manny Pacman Pacquiao ay may mga mangilan-ngilan na daw na nabuo niya na magiging partner niya dito sa lokal. May mga lumalabas mga kababayan na magiging partner daw nitong si Manny Pacman Pacquiao sa pagkagobernador sa may area ng Maguindanao, si Congressman Toto Mangudadato. Kaya nga daw lalaban ng huling laban si Manny Pacquiao para mayroon siyang magagamit na win or lose mga kababayan ay may magamit siyang pondo para sa darating na 2022 eleksyon. Talagang nag-iipon. Nag-iipon mga kababayan kahit ang ating monitor
mga kababayan, kahit sa Sultan Kudarat, may gustong manukin si Manny Pacman Pacquiao. Ang tanong, Senator Manny Pacquiao, mayroon ka bang mga programa nung ikaw ay nag-congressman dyan sa Sarangani, katulad ng pagginagawa ng dating former Governor Suharto Pax Mangudadato at ngayon ay kwan din po ang ating aktibong gobernador sa lalawigan ng Sultan Kudarat na si Governor Suharto Teng Mangudadato, partner itong kanyang Congressman Bayrian Princess Mangudadato. Mayroon po ba kayong may pagmamalaki, Manny Pacman Pacquiao, na katulad po ng mga naipatayo na mga malalaking mga building sa Sultan Kudarat nung mga kababayan? Para ganon ay kumuha ka ng magiging manukin mo sa area ng Sultan Kudarat. Talagang maugong. Maugong itong si Manny Pacman Pacquiao na talagang nagpapagamit daw umano sa mga dilawan na. Kung hindi mo yan nababantayan na Manny Pacman Pacquiao, na ikaw ay ginagamit na ng mga dilawan, ano ang sa palagay mo, papayag ba ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ikaw ay magiging balakid sa lahat ng mga magagandang plano at layunin ng Pilipinas? Dahil ikaw naman ay isang dilawan na members. Masakit-sakit din po yun. Lumaki ang sabi ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kay Manny Pacman Pacquiao. Mag-aral ka na lang muna. Tignan po ninyo. Kung sakali tatakbo ang malakas na tandem, sabi ng mga kababayan po natin ngayon, ang malakas daw na tandem sa panahon na ito ay ang Marcos Duterte. Yan ang pinakamalakas na tandem sa larangan ng pamumulitika ngayong darating na eleksyon na 2022. Kaya't ang kumilik mga kababayan ay nagbigay na rin naman ng paalala sa lahat ng ating mga kababayan o sa lahat ng ating mga botante bilang Filipino citizen na huwag ipagbili sa ang inyong mga boto sa darating na 2022 eleksyon, mga abyan. Dahil sabi ng Comelec ay may posibilidad na ang transaksyon ngayon para kumita or magkapera paggamit ng mga taliwang itong mga politiko ay sa pamamagitan ng online. Katulad po ng Paymaya, GCash, diyan daw gaganapin ang malupit na bayaran ngayong darating na halalan, mga abyan. Kung online transaction itong mangyayari para sa mga bibili ng mga butong mga politiko para lamang manalo sa kanila pong pinapangarap at manalo bilang opisyal ng ng kanilang mga lugar, gagawin daw po iyon, mga abyan. Medyo masakit na katotohanan kung totoong mangyayari yon ngayong 2022 dahil sa bigat ng mga magbabanggaan mga kababayan po natin sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga lalawigan. Hay na lang, mga abyan po natin.
Kaya't itong si Manny Pacquiao ay talagang bumubuo mga abyan ng kanyang magiging grupo sa iba't ibang mga lugar na. Wala namang masama sa pagtakbo or plano at layunin po ni Manny Pacquiao na tatakbo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Lahat naman ay may mga karapatan upang tumakbo or magpapili sa inyo pong mga lugar kung anumang mga posisyon ang ninanais po ninyo. Importante, ikaw ay isang citizen, Filipino citizen, mga kabyan. Ang hirap nitong ating mga kababayang magiging sa bagay ang ating panahon naman ngayon is panahon po na kung saan ay ang presidente natin, first na naging presidente natin ay dito sa nagmula sa atin pong islang Mindanao. Kung tutusin matagal at may mga nangarap din na maging presidente ng Republika ng Pilipinas, pero pinalat po ang isa nating presidenteng mga taga Sultan Kudarat, mga taga Mindanao. Ay na lang, kaswerte. Kung magtuloy-tuloy ang ating pagiging magiging presidente ay dito ulit sa Mindanao, mga programa na talagang natututukan sa bagay, hindi lang naman dito sa area ng Mindanao ang talagang umaasinso mga kababayan, kundi sa iba't iba ring mga lugar. At ang plano naman, kung ang itong si Manny Pacquiao ang tatakbo, ano kaya ang kanyang magiging plataforma de gobyerno kung sakali? Baka magpapatayo din ng gymnasium para upang sa ganon ay itraining itong mga kabataan kung paano sumuntok, paano labanan ang mga kalaban sa pamamagitan ng pagsuntok. Siyempre, baksidor mo. Alangan? Baksidor mo. Kapag makipag-boxing si Manny Pacquiao, ay nako. Kung kuan mo lamang mga kababayan, kung paano makipag-suntukan ang ating people's champ na si Manny Pacquiao, siguro ganon din niya rin susuntukin ang bansang China para tumigil na. Hindi naman boxing ang labanan eh. Hindi naman boxing ang labanan natin sa ating ang ating bansa. Ang hinahanap ng ating bansa ay yung may kamay na bakal na kaparehas ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte na may kamay na bakal. Ay kung si Manny Pacquiao may kamay naman siya, may kamao siyang bakal, pero sa pamamagitan ng pagsuntok. Pero kung may kamal siyang may utak siyang bakal na susunod sa mga utos ng mga dilawan, susunod sa mga sinasabi nila Drilon at iba pang mga miyembro ng dilawan, abay kung yan po ang kanyang susundin, kapag siya ang naging presidente, siya rin po ay utos-utusan ng mga kanyang kagrupo na nagpapatakbo sa kanya ngayon. Magtataka kayo, may bagong partidong tatatag. Iyan yung partido na itatayo ni Manny Pacquiao kung sakaling siya po ay magtutuloy bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Sino naman ang magiging mga katandim niya? Gaya po ng sinabi ko kanina,
may posibilidad na lahat ng Dilawan, yung mga party list ng Dilawan, yung Akbayan party list, ano pa yung mga ibang party list na yung Gabriela, marami na mga party list ang pwedeng sumuporta, mga makakaliwang mga pag-uutak katulad nitong mga Dilawan party. May mga gobernador, congressman, na pwedeng mga Dilawan na muling sumuporta mga kababayan. Pero kung ang kanyang makakabangga, halimbawa lamang mga abyan, mga kababayan, kung ang Marcos naman ang kanyang mababangga, na si Bongbong Marcos, siguro naman ay malayo. Siyempre, kung dito sa Mindanao area, abay kapag nagpresidente si Marcos, Vice President si Sara Duterte, abay kapag dito sa Mindanao, abay mga abyan, ang mga matatandang panahon ng yumaong kanyang ama na si Ferdinand Marcos, sigurado mga kababayan, lahat din po yan, ang area at isla ng Mindanao ay mas karamihan or mapupunta mga kababayan po natin sa kay Bongbong Marcos. Baka sa Soc-Sargent area na lamang, mga kababayan po natin, Soc-Sargent area kung saan nakapwesto ang ating Senator Manny Pacman Pacquiao ay hindi ganon kalakas sa kanyang sariling baluarte. Bakit? Kasi ang tanong ng taong bayan sa Soc-Sargent area, ano ba ang naitulong ni Manny Pacman Pacquiao at ano ba ang nagawa ni Pacman Pacquiao nung siya ay nag-congressman at nag-senator ngayong panahon dyan sa area ng Soc-Sargent? Sabi pa ng iba, hindi nga namin yan mahagilap, sir. Hindi nga namin makita yan. Hindi nga yan umaharap sa tao. Kahit nung wala pang pandemic. So mabigat, mga kababayan. Mabigat na akusasyon, mabigat na issue na nangyayari sa mga Pacquiao dyan po sa area ng Soc-Sargent area. Ngayon mag-aambisyon na magpresidente itong si Manny Pacman Pacquiao dahil lamang sa hudyok ng mga ibang miyembro ng Dilawan Party or yung kumokontra kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Problema sa electricity, sabi niya doon. Pero bakit kung problema sa electricity sa Metro Manila ay kanyang pinakikialaman, bakit ang problema ng Soc-Sargent Electricity kung mayroon man, bakit hindi niya magawang tulungan? Tapos sasabihin niya, kapag mamananalo ako ngayong boxing, lahat ng mga pobre, lahat ng mga mahihirap, ay bibigyan ko ng tahanan. Bakit pa ngayong panahon? Bakit pa sa panahon kung ikaw ay maging presidente, kung talagang gusto mong magtanim, bakit ngayong sa panahon na ito, Senator Manny Pacquiao, bakit hindi mo gawin na bigyan ang mga tahanan, bigyan ng mga lupa, yung talagang walang matitirang mga pobre sa Soc-Sargent para sa ganon, ikaw ay makapag-umpisa magtanim dyan sa sarili mong lugar. Tapos sasabihin ni Senator Manny Pacquiao na kung sakaling siya ay manalo, magbibigay siya ng mga pabahay sa mga walang bahay at walang mga mahirap. Magbibigay siya at magpapatayo siya ng mga subdivision para sa ganon ay magkaroon ng bahay itong mga imol, itong mga walang tahanan, itong mga nagarinta. Wow! Come on! Kung ngayon mo pala gagawin, sa panahon na ito, Senator Manny Pacquiao, ang pagbibigay ng pabahay sa mga Pilipino at hindi na kailangan na ikaw ay magpresidente pa para magbigay
ng libreng pabahay sa mga Pilipino at sa mga mahirap. Bakit ngayon hindi mo gawin na wala pang eleksyon? Kailangan mo pang manalo. Pangako pa more. Pangako pa more. Kagaya po ng alimbawa, si Congressman Toto Mangudadato, kung talagang yan ang magiging lumalabas kasi na yan ang pambato mo sa area ng Maguindanao na gobernador. Ang layo, ang layo sa nakaposisyon ngayon mga kababayan. Ang mga nakaposisyon ngayon sa may area ng Maguindanao, halos na pagsisirbisyuhan, nabibigyan ng pansin ang kanilang hinaing, nabibigyan ng tulong ang dapat nilang tulungan na mga kababayan. Diba? Ganon lang yung kasimple. Sabi ng mga alkalde sa Maguindanao, ito ay sinabi lang naman nila. Sabi nila, kung babalik man si Congressman Toto Mangudadato bilang gobernador ng Maguindanao, sabi ng mga mayor na kakampi niya noon, ano ang babalikan ni Congressman Toto Mangudadato dahil nasaan ang pera at kaban ng bayan noong nasa panahon nila? Yun ang tanong. Yan ay ilang mga katanungan lamang ng kanyang mga dating mga mayor sa may area ng Maguindanao. Oras po natin sa buong Pilipinas, alas 7:31 na po ng umaga, at ang oras na yan ay atid po sa inyo ng programang Tinig ng Bayan, mga kababayan, at ang ating 88.3 Radyo ni Juan Tacorong at ang management ng Radyo ni Juan Tacorong. Siyempre, sa lahat din po ng mga tricycle driver na patuloy na nakamonitor at nag-abang sa mga isyung lokal, magandang umaga po sa inyo pong lahat. At ganoon din sa lahat po ng mga department store na may nakatutok at nagbabantay na ngayon, good morning. Ganoon din po ang ating mga kababayan na itong mga vulcanizing shop. Good morning kay paring Dan, vulcanizing mga kababayan. Yan po ay matatagpuan sa Alunan Avenue National Highway, going to Marbel in front of Security Bank. At syempre kapag gusto po ninyong magpa-change tire, magpa-change oil, nandyan po din yan, magpa-repair ng under chassis mga kababayan. Subukan po ninyo at gusto po ninyong mga tire, nandyan po ang paring Dan Vulcanizing mga kababayan. Pasyalan lamang po ninyo ang paring Dan Vulcanizing. At sa ganoon mga kababayan, at ganoon din po sa atin pong mga sponsor, ang Health Patrol, kasama po ang iba't ibang mga advertiser or customer po ng 88.3 Radyo ni Juan Tacorong. Yan po ang ating mga sponsors mga kababayan dito po sa 88.3 Radyo ni Juan Tacorong. Pagkatapos lamang po yan ng ilang paalaala mga kababayan, mapapakinggan po ninyo mamaya ang Highway Patrol sa ating pagbabalik. 88.3 Radyo ni Juan Tacorong City. City Hall on Air. Top of the hour news. Top of the hour news. Maayong adlaw syudad Santa Corong, yari karon ang nagapako nga balita sa sining nga oras.
26% o kung 26% pa lang sa mga senior citizens sa siyudad Santa Corong ang nabakunahan sa COVID-19 vaccine sa sining nga mga tinion. Ining ginpahayag sang isa sa mga in-charge sang City Vaccination Team nga si Mrs. Gina Ramiscal, Nurse 3 sang City Health Office. Mayara pa lang sang 1,777 nga mga seniors ang nabakunahan o kung 26% sa kabugusan nga 6,897 senior citizens nga yara sa listahan sa mga barangay. Nagilaom naman ang City Vaccination Team nga magapadayon ang pag-abot sa mga bakuna para magtaas ang porsyento sa mga seniors nga makabaton sini. Samtang may pipila naman ka mga persons with comorbidities nga nabakunahan na. Sa kabugusan nga 3,814 persons with comorbidities, 469 na ang nabakunahan o kung 12% sa total number of persons with comorbidities. Kung makumpleto na ang pagbakuna sa mga seniors nga yara sa Priority Group A2 kag persons with comorbidities nga yara naman sa Group A3, magasunod naman ang Priority Group A4 sa vaccination rollout. Magapagwa lang ang City Vaccination Team sang dugang pa nga mga anunsyo na hanungod sa master listing sang masunod nga mga priority groups. Kamuyan ato nagapangunang kabalita sa sininga oras. Halin sa News and Information Center sang City Government Santa Corong. Ini si Alan Freno, ang inyo tagbalita. Ikaw ba ay may diabetes? Mataas ang blood sugar? Mataas ang bad cholesterol? Mag-Pre-Biocure Capsule ka! Ang Pre-Biocure Capsule, hindi herbal, hindi synthetic medicine, kundi ito isang functional supplement na may 50 billion good bacteria per capsule, gaya ng Lactobacillus, Bifidobacterium at Streptococcus. Pre-Biocure Capsule. Sa bawat capsule ng Pre-Biocure, ito'y may katumbas na 15 kilos na pinaghalong prutas at gulay. Mag-Pre-Biocure Capsule. Araw-araw, sulit, garantisado at mabisa. Mabibili sa mga butika. Call and text 0909-978-2828, 0909-978-2828. Health Patrol! Nangita ka bag solusyon sa imong balatian? Gusto ba nimong magpabiling himsog? Ani ana ang Doc Fred Healing Formula. Doc Fred Healing Formula. Sulod lamang sa 7 ka adlaw, imo nang maangkon ang saktong kaayuhan. Kini ang tubag sa imong problema. Doc Fred Healing Formula. Doc Fred Healing Formula. Nagapasalamat ko og dako kang Doc Fred Solina. Nawala ang akong high blood, akong heart palpitation, ang akong insomnia ug katong pungapod iginhawa. Daghan kabaguhan sa sakit akong papa kay nag-normal na iyang pagkalibang tapos wala na siya naglibang og dugo. Wala na gahilot na akong mama matagabi kay pila na nakatuig ang sakit sa akong papa. Karon wala na. Tampaw na iyang kwan papamati o nakalakaw na siya. Ako ginatabang kay sa una bisag asal na may mabot og ngitagtambal wala magyapon ayo pero sa kay Doc Fred Solina sulod lang sa isa ka semana nawagtang tanan. Health Patrol! 88.3 88.3 Radyo ni Juan Tacorong City. Morning kay Kuya Johnny ng dyan po sa aming kapitbahay. Okay. At paki-kuan na yung forward nating picture sa may highway patrol. Alam po ninyo, itong highway patrol, may mga mapupulot tayo ngayong kwan dito mga kababayan. At kahapon nakakuha tayo ng info dyan. Mamaya, tatalakayin din natin yan. Mga kababayan po natin. Para sa ganun ay malaking kwan po ng ating mga highway patrol group. Yan na, mag-kwan tayo ng kwan dyan po sa highway patrol. Ang eksklusibong panayam po natin dahil may mga reklamo dyan nung nakaraang araw.
Matatandaan po ninyo yung sumikat dyan sa social media na mga larawang naglaptaan. Abay, sinagot po kahapon mga kababayan dahil sa sobrang kwan natin sa kahapon, na kwan po natin dahil pininteriya po natin yung kanilang team, yung team leader po nila na si Sir Baugbog. At may mga paalala din po siya sa mga kababayan po natin na mga bumibili ng mga sasakyan, mga second hand, dahil may mga kawawang nakabili ng mga sasakyan sa halagang 800,000, 600,000. Lahat po yun ay natiway. Natiway po lahat yun dahil sa mga tinatawag nating open deed of sale, at saka yung sige lang at pakinggan po ninyo yung kanya pong paalala sa atin upang malaman po ninyo mga kababayan ang mga naging pahayag sa mga ilang katanungan natin, mga kababayan po natin, dahil marami pong mga nahuhuli na mga motorista at itong mga karnap na mga sasakyan sa kanila pong tanggapan, kung saan ay yun nga sabi ko, nasasayang yung kanilang mga pera. Mayroon pa silang hinabol na isang babae na talagang ang halaga ng sasakyang nabili is nasa 800 plus. Akala naman ng babae, inahabol siya dahil ang babae naman daw ay wala siyang lisensya. Naiwan daw sa kanyang tahanan. At nung na-corner, mga kababayan, inahabol ka namin dahil yung sasakyan mo karnap. Sabi naman daw ng babae, paano maging karnap ito? Binili ko ito. Doon na lumabas na yung sasakyan mo na yan ay naka-alarm dahil karnap yung sasakyan na yan. Sumakit ang ulo ng may-ari kasi sabi niya, ang mahal-mahal ng bili ko nito. Tapos sasabihin lang na karnap. Diba, mga kababayan? Kaya't maging maingat sa pagbili ng mga sasakyan upang hindi po kayo mabiktima ng mga dicer o yung mga nagbibinta ng mga sasakyan na tinatawag nating open deed of sale. Na yung open deed of sale kasi, mga kababayan, ito yung mga binibinta ng mga tao. Halimbawa, nagbili ka ng motor. Sasabihin niya, wala pang deed of sale ito, open pa. Pero yun, gagawin din upang lagyan at gawan ng paraan para matik-matik, mga kababayan, na mabigyan ng deed of sale. Ang original nito ay galing pa ng Jensen, galing pa ng Coronadal. Nabili namin doon. Ganon ang mga iksina ng mga nagbibinta ng mga motor na tinatawag nating open deed of sale. Mga kababayan po natin. Ito'y malaki ang pwedeng maging kwan itong nasabing mga kaalaman na sinabi po ng ating highway patrol. Ilang araw ba dapat bago matransfer or matransact ang isang sasakyan sa pamamagitan ng deed of sale? Yung may mga deed of sale, ilang araw ba dapat ma-process or mai-transfer ang isang sasakyan? Okay na, Bon? Okay na? Yung highway patrol natin, okay na? Okay. Ikuha natin pakinggan po ninyo ang tinig picture, nandyan na? Pakinggan po ninyo ang tinig ni Sir Baugbog, ang team leader ng Highway Patrol Group. Ilang issue ang ating Highway Patrol Group, lalong-lalo na yung naglaptahan sa social media. At gusto lamang po natin na malaman kung ano ang reaction at ano ang kwan ng Highway Patrol dito. Una po sa lahat, magandang hapon po sa ating mga kababayan at sa ating mga tagapakinig. Yun pong mga post po sa social media
like po yung mga motor at motor vehicle na ini-impound po sa opisina ng Highway Patrol. Ang gawin po natin para po hindi tayo mabala, bago po tayo lumabas ng ating bahay, isecure po natin ang driver's license. At siguruhin po natin na yung mga sasakyan po natin ay nakarehistro. Yung mga motor naman po, dapat po mag-helmet para po maiwasan po yung abala sa daan. Para po sa atin 'yan, proteksyon po natin 'yan. At yung masama po ang pagkakaintindi doon sa aming trabaho, yun po utos naman po yun ng taas namin, ng Chief PNP, ng aming direktor na si Police Brigadier General Tagum. Sumusunod lang po kami doon sa mga policies. At hindi lang naman po yung Republic Act 4136 ang talagang purpose namin dyan. Yung pong tinatawag natin na LTO traffic code. Maliban po dyan, kasama na rin po dyan yung anti-criminality natin at yung anti-carnapping law. Ini-implement po namin yan. Hinahanap po namin yung mga ninakaw na mga motorsiklo at yung mga nakaw din pong mga sasakyan. Yan po ang namin sa araw-araw po naming trabaho dito po sa ating lalawigan. Sir, marami ang mga nagtatanong sa ating programa, bakit daw ang Highway Patrol ay halos araw-araw at madaling araw ay nandyan na sa gitna ng kalsada, maliban sa mga itong mga motor napping na mga sasakyan, mayroon bang iba na mga ang Highway Patrol? Katulad nga po ng sabi ko, yan pong trabaho namin ay 24 oras po. Any time of the day, ini-implement po namin yung mandate namin sa Highway Patrol. Kaya po, Highway Patrol, nandyan po kami lagi sa kalsada. Huwag po kayong matakot kung nandyan po ang Highway Patrol. Kami po ang guardians of the highways ninyo. Kung wala naman po kayong mga violations, huwag po kayong matakot na dadaan sa aming checkpoint. Yung mga umiiwas po dyan, or yung mga umihinto doon po sa checkpoint namin na malayo, yan po yung mga may violations. Alam po nila yan. Sir, kanina ay habang kausap natin ang mga ibang mga mamamahayag, ay may mga aral na pwedeng ikapulutan ng ating mga kababayan itong paggamit ng deed of sale at itong pagbili para maging safe at hindi maluko ng mga agent na nagbibinta ng mga sasakyan. Pwede ba nating ma-share, sir, sa mga kababayan natin kung paano at paano maiwasan itong mga pangyayari na may makabili ng mga motor napping o yung mga sasakyan na galing sa mga ibang lugar? Ang maipapayo ko po sa ating mga kababayan na bibili po ng motor or sasakyan, bago po natin yan bilhin, dapat po ipacheck po muna natin sa pinakamalapit na opisina ng Highway Patrol sa inyong lugar, or di naman po sa LTO na pinakamalapit po sa lugar ninyo. And kung kukunin nyo po or bibilhin yung sasakyan, dapat po kompleto po ang deed of sale. Wag po kayong papayag na open lang yung deed of sale. Para po yan sa inyong seguridad. Baka po makabili tayo ng mga bogus na sasakyan or your mga hot car na sasakyan or mga nakaw na motor. Okay. Sir, yung kwan nyo kanina, yung mga clearance na bago sila bumili na kailangan nilang ipa-clearance, pwede ba nating iklaro kung ilang araw ang duration ng ating clearance na makukuha nila or ilang araw bago dapat ay i-process na yung kanilang deed of sale na matransfer mismo sa kanila? At sabi po ninyo kanina, mayroon din karampatan na magiging violation kung hindi ka agad-agad matransfer ang isang sasakyan. Based po sa Republic Act 10883 natin, yung amended po ng Republic Act 6539, yung anti-carnapping law, upon acquisition po ng isang motor vehicle, dapat po may pa-clearance po natin sa Highway Patrol para po
yan din sa inyong proteksyon. And within 30 days, dapat po mai-transfer na yan sa inyong pangalan. Yan po yung naglalaman ng Section 5 and 8 ng Republic Act 10883. So sir, siguro mensahe na lamang po sa mga kababayan po natin na patuloy na nakikinig ngayon at alam ko na kahit kwan ay malaking kaalaman ang napakinggan nila ngayon kung paano gamitin at itong ating mga deed of sale at yung mga kwan ng ating clearance ng highway patrol. Reminders lang po sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kababayan dito sa Sultan Kudarat. Unang-una po, yung mga sasakyan po natin, iparehistro natin. Pangalawa, kumuha po tayo ng lisensya. And regarding naman po doon sa mga sasakyan na kung saan-saan na lang po natin ipaparada like yung motor, nagiging temptation po yan ng mga masasamang loob. Lalo na po magpapark tayo sa mga alanganing lugar na walang tao. And wag nyo pong iwanan yung mga sasakyan ninyo, lalo yung motor vehicle na may bibilin sa convenience store or magwi-withdraw sa mga ATM machines. Kasi yan po yung naobserbahan namin. Naiiwan yung sasakyan na umaandar, yung driver bababa at naiiwan po yung sasakyan na umandar na meron pong lamang tao. Yan po is yung pagkakataon na po na yan, dyan po nakakapag-isip ng hindi maganda yung mga masasamang tao. Po, pwede po nilang sampahan yung sasakyan. Magiging problema nyo yan na nanakaw na yung motor, nanakaw na yung sasakyan, pati yung sakay, madamay pa. Iwasan po natin yung mga ganyang bagay. Ingatan po natin ang ating sarili, ang ating mga sasakyan. Yun lamang po. Yan po ang tinig ni Police Major James Baogbog ng Highway Patrol Tacorong. Okay. Bakit sila nanguhuli dyan sa May Gansing? Alam po ninyo ang Highway Patrol ang minomonitor po nila kasi may mga dumadaan at para po sa kwan naman ito para sa kapakanan naman po ng mga motorista, kapakanan ng mga dumadaan, yung mga nagmamaniho. Malay nyo, wala kayong mga license o walang mga kaukulang dokumento ang inyong mga motor. Malay ninyo na may nabili kayong mga sasakyan, tapos yun pala ay naka-alarm or nakaw pala yung inyong sasakyan, at least maayos po ninyo. Pero kung nakaw, tapos nabili ninyo, dahil may gumamit kayo ng open deed of sale, sayang ang pera ninyo. Kaya ang hinihikayat po ni Police Major James Baogbog, ang Highway Patrol Team, na kapag kayo po ay bibili ng sasakyan, kung pwede ay pumunta muna kayo doon bago kayo magbayad. Kung wala namang itinatago yung inyo pong bibilhan, pwede po ninyo munang ipacheck doon. Na tignan kung ang kanilang sasakyan ba ay walang problema, walang hindi makakuan ang kanilang sasakyan na ito ay hindi kaduda-duda. Okay ito, wala itong problema, pwede mong bilhin, ganon mga kababayan. Kung wala po kayong time na pumunta ng LTO. Pero mas mainam kung sa Highway Patrol mga kababayan kasi sila po ang humahawak nitong anti-carnapping mga kababayan. Kaya't yung mga nagtatanong okay. Sir, good evening po. Pagitutukan lang po ang aming barangay hall. Ngayon hindi pa natapos, sabi nila sa March dapat matapos na pero wala from barangay. Okay. Sige. At good morning din sa lahat po ng mga Sir, si Bobby Pacquiao may sariling konstruksyon para makuha niya lahat ng government project niya sa
siya lang ang nakinabang. Okay. From Kagawad Imelda Pasawilan, sabi niya, nananawagan po ako sir sa buong municipality of Lambayong, sana manatili na lang sila sa bahay, kundi importante wag nang lumabas. Mga kabataan po ay below 18 bawal lumabas, at saka senior citizen po sumunod po tayo sa pinapalabas na executive order ng mahal nating gobernador Teng Mangudadato. Labanan natin ang COVID-19 para sa ating kaligtasan at health advisory. Okay. From Kagawad Imelda Pasawilan Health Committee. Okay. Kahapon, mga kababayan, follow up tayo sa ating Chief of Police sa siyudad ng Tacurong patungkol kung ano na ang update nitong sundalo, mga kababayan, na tumira ng minor de edad. Okay. Okay, at iniintay natin, mga kababayan, ang ating Chief of Police sa siyudad ng Tacurong, kung ano na ang update, mga abyan sa ating pong kababayan. Okay. Kumusta naman po kayo dyan sa may Sultan sa Barungis-ngis, Sultan sa Barungis? Kumusta na po si observation report lang sa barangay? Okay. At quarantine. Okay. Anong barangay yan? At kumusta naman po kayo dyan sa Sultan sa Barungis, Mayor Mamatato Mamantal? Naka-quarantine daw po itong si Mayor Mamatato Mamantal ng Sultan sa Barungis. At syempre, kahapon po, mga kababayan, ay okay, mga what time? Kahapon, mga kababayan, abay talagang naging kwan po yung ating mga kasundaluhan, dahil sa mga ibang mga kasundaluhan natin na gumagawa ng hindi po kayaya. Dito mismo sa kanilang detachment, minaresto yung nasabing sundalo. Tapos doon din sa kanilang detachment ginawa yung papasarap nitong nasabing sundalo. Namit pa more. Na kayo natin ang update mula naman dito sa siyudad ng Tacurong, kung kumusta na rin po ang ating siyudad sa security kwan po natin sa ating siyudad ng Tacurong, at update din po tayo sa tinatalakay po natin kung kumustahin din po natin yung kaso ng nasabing hinuli na sundalo
kahapon. Okay, nasa kabilang linya natin si Sir Maganto, ang Chief of Police ng Tacurong City. Sir, good morning po sa inyo, Sir Joan Maganto. Yes sir, good morning po. Okay. Sir, update sana kami sir kung ano na ang sitwasyon ngayon ng ating syudad ng Tacurong. Sir, when it comes sa peace and order naman sir, although may mga reported tayo like ning rape, mga isolate na incidente, so far ngayon sir, nakapokus tayo more on mga border natin sa implementation natin ng bagong ito. So, yung ating mga border sir, mahigpit ba at talagang hindi na ba makakadaan kung walang maipresentang mga kaukulang dokumento na galing sa ibang bayan? Yes sir, yung sa regarding sa ating mga border pass sir, yung pinoprovide ng barangay natin at saka ng Tacurong City, kasi ngayon naman po ang implementation, i-check po natin ngayon. Okay. At sir, papaano naman po yung ating kahapon kasi may mga isyong lumabas at itong pag-aresto po ng ating kapulisan sa isang military sa kanilang mismong tanggapan. So sir, ano ngayon ang kwan nito, update nito sir? Sa kahapon po mga 4 o'clock ng hapon ay file na po natin yung kaso, tapos nag-waive po yung alleged suspect natin ng preliminary investigation. So karapatan niya naman na po yan. So okay lang sir kung pwede nating malaman kung sinong sundalo ito? Ay sir, para po sa security po rin ng victim, hindi po natin pwedeng sabihin ang pangalan. Okay. At the same time din sir, sa security po rin ng bata sir. Okay. Ganito na lang sir. Bali, saan nakatalaga ito sir? Sa siyudad ng Tacurong or mismo sa yung kanilang kampo? Dito lang ba sa malapit o sa ibang area? Out of Sultan Kudarat? Dito po siya nakadestino bali sa atin. Okay. Sa Tacurong City. Okay. Sir, paano nangyari at paano nila na kuan itong bata, sir, at ilang taon? Yung bata po 15 years old and accordingly, itong mga bata may mga barkada na invite po ito. Tapos nagkaroon sila ng party doon. Nung ang alleged kasi natin dito naginuman, and after that, yun na po, nangyari na po yung rape. Kasi talagang papasok po siya sa rape sa RA 8353 since na yung bata po is minor. So hindi ba hindi ba magkarelasyon itong dalawa at baka pumayag yung babae? Sir, kahit magkaroon po ng relasyon yan, sir, minor de edad Dahil minor po yan. Yun nga yung common term natin o layman's term natin na sinasabi palagi na corrupting minor. So talagang pasok pa rin po yun, sir. Okay. So, sir, sa ngayon, ang bata at ang nasaan na po ngayon ito, sir? Sir, when it comes kasi sa ganyan, sir, ina-assist po natin kung kaya ba protektahan ng parents. If not, pinapasok po natin sa isang institution para po mapostro yung kaso. As of now, sir, hindi ko pwede pong i-divulge kung saan po yung bata. Yung sinasabi ko nga kanina, yung sa security reason. Okay. Marahil kinuha na rin siguro ng DSWD. Ako na lang sasagot. Okay. Sir, kumusta naman po yung ating mga yung palibot at yung tinatawag nating kwan ng illegal na droga dito sa ating syudad ng Tacurong? When it comes sa illegal drugs naman, sir, continue naman po yung operation natin. Yun nga, yung palagi natin kinakasama, isa rin sa mga kasama mo dyan last week. Meron tayong operation. As of now, ganun pa rin po, sir. Kung sino pa rin po yung mga involved pa rin po, patuloy pa rin po yung pagmamanahan natin sa kanila. Okay. So, ito ba, sir, ay may mga nakukuha na tayong mga malalaking mga kwan ng illegal na droga o ito pa rin yung mga user, sir?
Usually po, yung pumapasok po dito naman talaga sa atin, yung mga patingi-tingin na lang ng mga pushers kasi wala naman po tayong na-identify talaga na high value targets as of now. So, bali, kunti po yung pumapasok. Okay. So, sir, panguli ay panawagan po ninyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga travelers natin na pumapasok ng siyudad ng Tacurong na galing sa iba't ibang mga bayan, kung ano ang kanilang dapat gawin at ano ang dapat nilang dalhin. Sir, aside naman po sa EO natin, kumpletuhin lang po natin yung mga papilis o requirements na pumapasok po tayo dito sa bayan ng Tacurong, especially po yung iba na ini-exploit, especially yung may mga negosyo na sana po kumpletuhin nyo yung mga requirements para hindi po tayo maabala sa daan. At saka iwasan na rin po natin na i-try pa po natin ulit na hindi naman po tayo kasama sa supposed to be o nabigyan ng border pass ng respected barangay natin o ng city. Huwag na po nating pilitin para hindi na po tayo mag-cause ng traffic especially sa ating mga borderlines. And then reminder lang po rin sa mga constituents natin dito sa area, especially ng Tacurong City, na sundin po natin yung health protocol para hindi na po tayo maabala kasi last week lang po marami tayong na-apprehend, na huli. Dinadala po natin sa police station, dito sa police station, then sasabihin po sa atin na hindi nila kayang bayaran yung yung mga penalties. So, dapat maging responsable po tayo para hindi madagdagan lalo yung mga problema natin. Okay. At maraming salamat, sir, sa inyo pong oras at pagkakataon dito po sa ating himpilan. Sige, sir, thank you po sa panahon. Yan ang Chief of Police ng Tacurong City, Sir Colonel Juan Maganto, mga kababayan. Oras sa buong Pilipinas ay alas 8:06 na po ng umaga. At ang oras na yan ay atid po sa inyo ng Tacurong City PNP sa kanilang paalala. At babalik po tayo pagkatapos lamang po ng isang paalala ng ating partner sa 88.3 Radyo ni Juan Tacurong. 88.3 88.3 Radyo ni Juan Tacurong City. City Hall on Air. Top of the hour news. Top of the hour news. Of the hour news. Maayong adlaw syudad sa Tacurong, yari karon ang nagapangunang kabalita sa sininga oras. Magasugod na buwas nga adlaw sa Biyernes, June 18 ang pag-require sang quarantine passes para sa mga non-appors o kung hindi authorized persons outside residence. Sa meeting sang Incident Management Team, naghangyo ang mga barangay kapitan nga hatagan sila sang isa ka adlaw para mag-distribute sa mga quarantine passes sa kada household o kung kada pamilya sa ila barangay. Base sa guidelines sang Executive Order No. 17 nga ginpagwa sang provincial government, isa lang ka miyembro sang kada household ang pwede hatagan sang community quarantine pass nga pwede magamit para sa pagbakal sa pagkaon sa public market, pagbakal sa bulong, kag pagbakal sa giban pa nga mga essential goods. Nagakahulugan ini nga umpisa Biyernes nga adlaw ang mga establishmento kalakip ng public market sang syudad ang hindi na magpasulod kung wala sang community quarantine pass nga dala ang nagasulod. Samtang sa mga taga-syudad sa Tacurong nga non-appors o kung hindi authorized outside residents kakinahanglan nga magkadto sa iban nga munisipyo sa probinsya sang Sultan Kudarat para pagbakal sang essential goods kasubong sang agricultural inputs, kinahanglan nila nga magkuha sang city quarantine pass nga iga-issue naman sang Community Affairs Office sa idalom sang Office of the City Mayor. Ang validity sang city quarantine pass ang isa lamang kaadlaw. Buot siningon nga isa lang kaadlaw pwede magamit ang nasambit nga quarantine pass. Samtang para naman sa mga apur o kung authorized persons outside residence, ang valid ID lang ang kinahanglan nga ipakita sa mga border checkpoints. Para naman sa mga negosyante, ang business permit kag ID ang kinahanglan nga ipakita sa checkpoints. Amuya to ato nagapangunang balita sa sininga oras. Halin sa News and Information Center sang City Government sang Tacurong. Ini si Alan Freno, ang inyo tagbalita. Pabalik-balik
balik na lagnat, sipon, ubo, mag-Pre-BioCure Capsule ka. Ang Pre-BioCure Capsule, hindi herbal, hindi synthetic medicine, kundi ito isang functional supplement. Ito ay may taglay na therapeutic effect na nakatutulong magpagaling ng anumang karamdaman dahil sa bawat capsule ng Pre-BioCure ay naglaraman ng 50 billion good bacteria. Ang Pre-BioCure Capsule, isa ring adjuvant supplement. Pinapaboost panalo ang anumang maintenance medicine mo at tinatanggal ang anumang side effects ng chemotherapy. Take Pre-BioCure Capsule. Araw-araw, sulit, garantisado at mabisa. Mabibili sa mga butika. Call and text 0909-978-2828. 0909-978-2828. 88.3 88.3 Radyo ni Juan Tacurong City. Oras po natin na alas 8:10 na po ng umaga at ang oras na yan ay atid po sa inyo ng ating mga partner pa rin tulad na lamang po ng Dan Vulcanizing na matatagpuan sa National Highway Alunan Highway going to Marbella sa harapan lamang po ng Security Bank. Kung gusto po ninyong magpa-change oil, magpa-change tire or bumili ng battery at iba pang kakailanganin po ninyo, nandyan ang Paridan Vulcanizing. At kahapon mga kababayan ay muli na naman pong ikinagulat ang isa sa mga dating alkalde ng Maguindanao kung saan ay namatay doon po sa may area ng Batangas. Si former Mayor Sabal. Kung matatandaan po ninyo, si Sabal ay umalis sa kanyang posisyon bilang alkalde sa bayan ng Talitay noong mga nakaraang mga buwan na. Dahil umano sa kanyang kapabayaan na hindi na naibibigay yung serbisyo sa kanya pong mga kababayan. Maliban dyan ay si Sabal ay isa rin umano sa mga pinaniniwalaang suporter ng Bangsang Moro Islamic Freedom Fighters mga kababayan o BIFF. Maliban dyan ay si Sabal ay isa rin sa mga sinasabi nilang may drug laboratory sa kanila pong bayan dyan sa may area ng Talitay, Maguindanao. At kung titignan po natin, matatandaan ang dating mayor na yung kanya pong kapatid ay binaril or pinatay din doon mga kababayan sa may Metro Manila noong nakaraang taon. Talagang makuan po, no? Ngayon ay titignan naman po natin kung talagang titigil na ang sinasabing mga illegal drugs dahil wala na umano itong si Sabal mga kababayan. Okay, may mga ilan mga kababayan po natin na mga nagrereklamong mga yung mga habal-habal driver dyan po sa bayan ng Isulan. Partikular dyan po sa may papunta ng sa papuntang Bagong Bayan to Isulan, Senator Ninoy Aquino. Alam po ninyo kasi ang kanilang hanap buhay dyan ay habal-habal driver. Ngayon, subukan din po nating kumustahin sa pamamagitan ng ating mga patroller. Kasamang Nining ay tignan natin mga kababayan po natin, no? Yung area po niya dyan sa may Isulan, kung itong mga habal-habal driver, ano ba talaga ang kanilang hinaing pa. Alamin natin mga kababayan. Radio ni Juan Live Report. Yes, kasamang Nining, pwedeng pa-update kung ano na ang sitwasyon at lagay nitong mga tricycle driver at habal-habal driver na bumabiyahe papuntang Bagong Bayan at Senator Ninoy Aquino. Okay. Kasamang Ginar, babati na tayo na magandang umaga sa lahat na nakikinig dito sa stasyon ng 88.3 Radio ni Juan at sa iyong programang Tinig ng Bayan. Dito tayo ngayon sa terminal ito ng Parakulaman sa ating mga habal-habal driver, no?
going to Kulaman and tumaiban dito sa Bilibilia. Kasi may problema dito. Mayroon tayong interview dito si Bubong yung dito yung kausap natin ngayon, isang habal-habal driver. Sila ay namang problema kung anong dapat nilang gawin, na humihingi sila sa iyo ng tulong kung ano pwede mo mai-assist sa kanila, mai-tulong. Sige. Okay, good morning Sir Bobong, isang habal-habal driver. Ikaw ba ang presidente or representative lang? Presidente po, sir. Okay. So sir, bilang habal-habal driver, alam po natin may mga quarantine pass na kakailanganin natin ngayon. Ano po ang papaano kayo na mga habal-habal driver? Ano po ang sistema ninyo ngayon dyan? Kasi sir, ang iba dito, na-stranded kami dito sa Isulan, hindi pa kami nakakuha ng quarantine pass. Tapos mapauwi pa kami ng Kulaman, paano kami makadaan? So ibig sabihin, hindi pa kayo, na-standby kayo dyan? Opo. Hindi kayo makapasok ng Bagong Bayan at saka sa Senator Ninoy Aquino, tama po ba? Opo. Pero kayo po ay taga Kulaman? Opo, sir. Okay. At Bon, paki-forward, may number ka ni Mayor Randy Isiha? Okay. Subukan po nating makipag-communicate sa inyo pong alkalde. Bali, ilan po kayo, sir? Ilan daw kayo dito? Ilan kayo na habal-habal driver? Marami, sir. Higit mga 10. Pero kayo po ay hindi pa nakakauwi? Hindi pa kami nakakuha ng quarantine pass doon sa aming barangay. Tapon pa sila dito kasamang Ginard, hindi sila makaalis. So saan kayo ngayon tumitira dyan? Sa terminal. Sa terminal kami nag-standby, sir. Okay. Subukan ko kung naka-online si Mayor Randy Isiha upang maipasilitate ko kayo para makadaan kayo at makauwi. Subukan din natin ang ating Bagong Bayan, yung kwan ni Mayor Jonalit De Pedro upang makauwi lang kayo at makakuha ng quarantine pass, Randy. At saka dito mga pulis dito sa Biwang, hindi sila makadaan dito sa Tulay. Dito sa Biwang nga, pulis yung 45 namin, sir. Dito kayo hindi sila makadaan. Yung dito Isulan. Sa Balok-Balok. Hindi sila makadaan dito. So kung pwede mo matawagan yung ating provincial director upang sila makadaan, makauwi muna sila. At Barangay Masyag po, sir. Oo. Okay, sige. Anday lang Okay. Standby kayo. Babalikan kita, Ate Nining, at magkikipag-ugnayan ako ngayon sa ating sa standby muna. Papatayin ko muna. Magkikipag-ugnayan po tayo sa kay Mayor Randy kung makapagbigyan tayo. At sa ating Police Provincial Director, Sir Quinaso. Okay. Standby lang muna. Babalikan ko po kayo. Oras po natin sa buong Pilipinas ay alas 7:18 na po ng umaga.
Standby lang po mga kababayan dahil nagkikipag-ugnayan po tayo yung mga balabal driver dyan, standby lang. Kaya sinusubukan nating makipag-communicate doon po sa may area ng ating mga alkalde kung nasa kwan po sila. Dahil sila po ay mga taga-Bagumbayan na na-standby. Si kasamang Bagwes, baka may number ka kay Mayor Kwan? Kay Mayor Randy siya? Para matulungan itong mga kababayan po natin. At yung kung number ni Kwan, Mayor Randy, paki-forward sa akin kasamang Bagwes kung nakikinig ka. Kasi wala dito yung number niya, nasali yatang na-delete dahil sa one natin. At ang ating sige lang, ang ating chief of, ang ating provincial director, nakikipag-ugnayan naman tayo kay Sir Kinaso para mabigyan ng pansin itong ating concern. Kasi sabi nga nila ay ating mga chief, ang ating mga kapulisan daw ang hindi makadaan. At mamaya ay pwede kung pagkatapos ay pwede rin nating silang puntahan mamaya para i-guide hanggang doon sa may area ng Bagumbayan para makadaan po sila. Makikipag-ugnayan tayo mga kababayan kay Sir Kinaso, ang ating aktibo at masigasig na provincial director ng Sultan Kudarat. Okay, at tawagan natin, subukan nating tawagan, i-call si Mayor Randy. Mayor Randy siya mga kababayan po natin. Okay, kahit si Vice Mayor kung kaya man lang ma-facilitate ng ng maayos itong ating mga concern. Actually or out of coverage area. Out of coverage area si Mayor Randy kasi walang signal doon sa kanila. Pero natin. Ipilitin po natin na ma-contact ang alkalde, ang chief of police ng area po ng Senator Ninoy Aquino. Okay. At kay Sir Marpil, ang chief of police ng Isulan. Natin si Mayor Randy hindi pa nag-response. 10 kasi sila mga kababayan. Pagka makuan natin, at least makauwi sila at makadaan sila sa mga checkpoint. Yan po yung kanilang hinihingi na may kasi wala talaga silang quarantine pass dahil na-stranded nga sila dito. Na wala din silang makain. Ba? Okay. COP Trinidad. Okay. Subukan po natin para naman ma-assist sila. Dahil para siya na lang din ang makipag-communicate sa ating mga kapulisan sa may kasi tinatawagan natin si RD. Na mga kababayan.
Okay, ang Chief of Police ng area po ng Senator Ninoy Aquino ay nasa kabilang linya natin. At subukan din po natin makapanayam ang ginagawa nilang border lockdown sa kanya Senator Ninoy Aquino. Okay, Sir Trinidad, magandang umaga po. Sa live po kayo sa 88.3 Radyo Niwan sa programang Tinig ng Bayan. Yes sir, good morning sa lahat ng taga-patingin ninyo sir, sa lahat ng suki na taga-patingin ninyo sir. Good morning po sa inyong lahat. Okay. Sir Trinidad, Sir Trinidad, kumusta po ang ating bayan ng Senator Ninoy Aquino? So far, with regards dun sa COVID case, sir, as of hindi ko lang maano, sir, meron tayong 3 COVID case na naitala, sir. Pero for the past 4 days, wala tayong naitala na active COVID case dito sa Kulaman. Okay, at least medyo nakakuan na kayo dyan dahil wala nang mga COVID positive dyan sa inyo pong lugar. So, kumusta naman po yung ating pagpapatupad ng ating EO na ibinaba ng ating provincial governor, Sir Trinidad? Kahapon, sir, nagkaroon kami ng emergency meeting ng ICS, IETF sa opisina ni Mayor. So, diniscuss namin itong mga salient points ng EO17 kung saan nagbigay ng instruction ng ating municipal mayor na si Honorable Randy Isiha na yung barangay chairman mag-i-issue na ng community quarantine pass sa mga gustong lalabas. Yung essential lang po yung pwedeng mabigyan ng quarantine pass. Okay. At maganda. Okay. Sir, sa totoo lang po, ito po ang concern ko bakit ako tumawag sa inyo. At nakikipag-ugnayan na rin po ako kay ating PD, kay Provincial Director, at pati po kay Mayor dyan kay Mayor Randy Isiha, kaso lang hindi pa nagre-response dahil hindi pa naka-online. So sir, may concern po ako. May mga habal-habal driver po tayo na naka-stranded ngayon. Dito po sa may area ng Isulan, Sultan Kudarat, mahigit 10 po sila. Ngayon, naabutan po sila dito at gusto po sana silang umuwi dahil hindi sila nakakuha ng quarantine pass. Ngayon, hindi po naman sila makadaan sa mga checkpoint. Ayaw papasukin ng SNA. Mga habal-habal driver po ito, sir. Baka pwede po nating matulungan. Actually, nagkikipag-ugnayan ako ngayon kay PD dahil ang mga polis po natin ay hindi po sila padaanin. Yes, sir. Kasi ang pagkakalam ko lang kasi, sir, sa mga habal-habal, kasi coding yung every time kasi, every day namin sinecheck kung sino yung nagbiyahe. Siguro, sir, nung bumaba sila dyan, coding nila, ngayon, nabutan sila nitong EO17 na kung saan, kung walang quarantine pass, hindi sila makakadaan, sir. So anyway, pag-usapan namin mamaya ni Mayor, pupuntahan ko siya mamaya sa opisina niya, sir, kung anong pwede namin gawin dyan, sir, kung matulungan natin yung mga balabal driver na may balik. Oo, kasi kawawa din sila, sir, kasi sa terminal daw sila natutulog dahil hindi sila makauwi daw dahil harangin man daw ng checkpoint, so hindi sila makadaan. Kawawa din naman sila. So kung mayroon tayong magawa, dahil tinatawagan ko rin si PD, baka busy dahil hindi sumasagot, at nag-chat nga ako kay Mayor Randy, baka pwede nating kayo na lamang po ang magpaabot kay Mayor Randy para makauwi din itong mga to, kasi 2 araw na yata sila ngayon dahil naabutan nga po sila, sa terminal sila natutulog ngayon. Yes, sir. Ako na mismo pupunta doon kay Mayor, tsaka
Baka ako na rin yung magbaba mamaya para kausapin ko yung Chief of Police din ng Bagong Bayan, tsaka si Major Fornan at saka si Lieutenant Colonel Martel sa Isulan. Baka pwede niyang padaanin na lang yung pauwiin yung mga habal-habal driver dyan, sir. Okay, sir, marami pong salamat at sumasaludo po tayo sa inyo pong liderato dyan sa Senator Ninoy Aquino, kasama po ang inyo pong mga opisyal ng gobyerno. Yes, sir. Maraming salamat din, sir, sa pinabot ninyo na informasyon, sir. Makakaasa kayo, sir, matulungan natin yung mga balabal driver dyan na nag-stranded dyan sa Isulan. Okay, sasabihin ko na lang, sir, na maghintay sila dyan at kayo po ang bababa mismo na Chief of Police sa kanila para sumundo. Yes, sir. Yes, sir. Makataasa kayo, sir. Okay, maraming salamat, Sir Trinidad, ang Chief of Police ng Senator Ninoy Aquino. Okay, balikan natin ang mga kababayan natin, no, na nandyan na stranded. Kuwan natin sila, tawagan natin at para paghintayin na lang no, para mismong makauwi sila kasi kawawa naman sila, wala silang kakainin dyan. Anong kakainin nila? Anong mangyayari sa kanila? Tingga sila dyan eh. Ay, buti sana kung ikuan ni Mayor Marites Palasigi yan, hindi naman. Okay, sir, ito ba yung habal-habal driver? Oo, sir. Okay. Okay, nakamonitor po kayo dyan, kanina pa hindi? Sir? Nakamonitor ba kayo? Narinig ninyo ang usapan namin ng ang Chief of Police? Wala, sir. Okay. Ganito ang advice, sir. Ngayong umaga, standby kayo dyan, mag-ipon kayo dyan, dahil ang Chief of Police mismo ang pupunta at pipick up sa inyo dyan, kakausapin ang mga Chief of Police ng bayan na dadaanan ninyo para makauwi muna kayo sa inyo pong mga lugar. Sir. Opo, sir. Okay. At maraming salamat po sa inyo pong pagkakataon. Inuulit ko, hintayin po ninyo ang Chief of Police ng Senator Ninoy Aquino dyan sa terminal para isahan lang po kayo. Huwag kayong maghiwa-hiwalay po dyan. Bali, ilan po kayo? Opo, sir. Bali? Higit 10, sir. Higit 10, sir. So mahigit 10. Maghintay na lang kayo dyan, sir, ha? Opo, sir. Okay. Maraming salamat sa inyo at salamat sa pagkakataon. Sige, sir. Salamat. Yan po ang ating mga habal-habal driver, mga kababayan. Salamat sa ating Chief of Police ng Senator Ninoy Aquino, Sir Trinidad. Oras po natin, medyo lampas na po ang oras. Medyo pan na po yung oras po natin. Okay, yung susunod na programa. Alam po ninyo mga kababayan, pag may na-stranded, kung dyan, halimbawa niyan, mga habal-habal driver, paano ngayon yan ang kakainin nila? Hindi naman sila pwedeng maghabal-habal dito sa syudad sa bayan ng Isulan. Stranded talaga sila. Wala talaga silang kakainin. Kung yung kinita nila sa isang araw, Sir Trinidad, kung may panggas ka dyan, magdala ka na lang ng panggas kay baka mamaya wala rin niyang mga ikwan. Para naman makakuan po natin, maka-uwi na ng maayos. Kasi kapag pababayaan natin yan, sakit pa ng ulo ni Mayor Marites yan. Okay lang kung alam ni Mayor, hindi alam talaga ni Mayor kasi wala kung hindi na sagap ni kapitan ni kasamang nining yan akala mo ba makakauwi yan sila? Hindi yan sila makakauwi. Kung kinita nila pababa papunta dito, magkano ang pamasahe? 300. Ngayon sa 2 araw, alangan hindi yan sila kakain. Sabihin na natin, pastil-pastil lang. Alangan, saan sila kukuha ng tubig? Alangan, pastil lang. Pang tubig nila. Kung may mga panggasolina nila. So, kung nakikinig ngayon ang ating mga kababayan, kay Mayor Randy Sia at ang ating Chief of Police, sigurado baka wala rin yung mga gasolina. At hindi na tayo pupunta doon para total nagsabi naman ang ating Chief of Police
na siya na lang ang bababa at magkikipag-usap sa kay pulis sa kanila Marpel ng Isulan at kay dan po sa may area ng Bagong Bayan para padaanin yung mga taga-senatora Ninoy Aquino. Pero ganun pa man ay naiparating din po natin kay Mayor Randy Ecija yung concern po natin. So maraming salamat po sa inyo pong tulong ating mga kapulisan. Ang ating mga kapulisan naman, hindi mo rin po sila masisisi. Unang-una, sila po ay gumagawa lamang ng mandato na inutos sa kanila ng kanilang provincial director at sumusunod sa mga EO na ipinapalabas ng ating provincial government at ipinapatupad ang kautusan ng IETF, mga kababayan. So, maraming salamat po sa inyo pong lahat. Oras po natin, pasensya na, kasamang Eric, medyo lumampas tayo ng 5 minuto at ibibigay na po natin as ang susunod na programa. Pero bago yan, ay batiin na natin muna. Good morning, sir. Sa lahat po, magandang umaga po. At good morning, Sir Eric. Pagkitulungan po kami dito sa barangay, okay? Okay. Sige. At ikuan na po natin yung inyong concern. Susunod po na programa, si kasamang Eric Duga-Duga, pagkatapos po ng programang Tinig ng Bayan. Marami pong salamat sa inyong lahat na taga-subaybay. At inyong napakinggan ang programang Tinig ng Bayan. Mga isyung lokal ngayong umaga. Hanggang sa muli, bukas muli po ninyong tutukan ang programang Tinig ng Bayan sa oras ng alas 7 at alas 8 ng umaga. Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig sa programang